Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat mo. Live, bilin mo. Lord, nakamit na sa iyo, Ginoon ng Diyos. Isang sa mga tao, na nagpapatuloy sa mga hindi lang sa Father mo. Salamat kayo, Diyos, sa kanya. Thank you, Lord. Salamat kayo sa Kristo. Salamat kayo sa kabasa nito. Thank you, Lord. Isaya ang ako.
Hallelujah, bulog kayo. Karubangan ng Diyos.
ako na kapagyasan. Ako ngayon na nasinati, nagpapasagahan mo. Ang kaluwasan ko ay may ikatanin. Parang unang buka ko, Diyos akong Diyos. Galing alipay ko. Kung buka ko, Diyos akong Diyos. Ang laban ay iba ko. Lukso, papa, sa ako na kayo, isilip, kung hallelujah, sa bisang ka ng pagdahali. Sa Diyos ang sanang paghawi, sa Diyos ang kanang. Sa Diyos ang kanang paghawi, sa Diyos ang sanang paghawi, sa Diyos ang kanang. Sa Diyos! Sa Diyos ang kanang paghawi, sa Diyos ang kanang paghawi, sa Diyos ang kanang. Sa Diyos ang kanang paghawi, sa Diyos ang kanang paghawi, sa Diyos ang kanang. Sa lungsong, lulong-sulokso, bukata, sa atong mga tanong, isunod, kung hallelujah, sa gusto na kanang pagdahali. Hallelujah! Hallelujah! Ang banal ko rin mo, Diyos. Ang aming natunggiya, Diyos. Ang pinatibutkan ninyo, mga tanong. Dahil kulang pa, Diyos. Salamat mo na sa panginaling. Alulagin ka mabuya sa mga dahil na nabasi, may bago lang inahagilan ka dito sa pagkakalagan. Salamat mo na sa mga pagkakabuhi. Ighihangin ang pinagdili. Hallelujah.
Will never see. Pilit ko mabuhay kung wala ka, na ikaw ang hirap, hindi na buhiya, mahimo, kung may tabang ikanimo, na kanimo. Ang kahimuha sa tanan ay ikaw lamang Diyos, ang pinugdaming tanan sa sinugdalong kapusan, aking bukalan Diyos. Hindi ko mabuhay kung wala ka, kaya ikaw ang hirap, di ko nabuhihan, kung ako'y mahimo, kung may nakakitatibo, matasatibo, ang kahimuhan. Sa sinugdalong
Pwede na bumili. Thank you.
Diyos, ikaw ang hari ko. Mundo kalapat ako. Parang kami mo Salamat o Diyos, kanina maging yung matigaan sa katawasan. Lord, salamat pa sa paglaman namin. Pinaglaman mo dipintos lamang sa pagkikita na Diyos. Huwag ka naging mahigaya ka mo sa mga pagkabuhay. Salamat o Diyos sa katawasan namin ako. Huwag ka masayad mo doon, masayad lang na kasinapian o Diyos. So, bilibin ka ba namin? Ang isa, pinulog. Salamat o Diyos sa pagkakabo na ayaw mo naman ang pagyarang ng butang pinansan sa Panginoon sa spiritual ng butang aming ipangako na ito ng Diyos. Salamat o Diyos. Pagkakit mo na po sa Lord, thank you for the power sa pagkakasama. Lord, salamat sa mga word mo. Hindi ka preach na mo na. Lord, salamat sa amin. Salamat doon ka pag-ahika mo sa pagkakasama ng pagkakasama. Salamat na pagkakatulong gamay kayo. Salamat na pagkakigulan ng dalang pagkakasama ng Diyos. Sa ipin na dito, maraming ang pagkakasama ng makawagan na. Ilaga dito sa lumpawan. Pilipinas na ilang
Salamat Panginoon tanan tungod si Maya ang wala ng wala lain ang kanyang tayo ko si Pao sa mga sinabuhi kay Buwan ng Hallelujah! Lahat ng Panginoon! Magtuyong-tuyong ka, wala ko silang abiyabiyon. Ang wala, wad sa tubo, ang tubo, maat sa wala. Lumayap, mangga! What? Pre! Ay! Gagap! Boy! Bing! Uy, ako na ni Bing! Ako na ni Bing! Pre! Kiss ako nila, di na natin wala mo kiss ay ato na si. Eh! Pre! Yeah, ready. Pre! Okay, nabuhay sa kabilib. So, si Palug sa pagtindog sa ito mga gitawag no, o ako pong gihangyo si Rubes Juarez. Kaya ito ang ampuan. Manindog ka. So, ito, ilayahan sa ako ang ano sa iyo na itong kamot. So, Lord Jesus, salamat Ginoo sa kanigayunan, Lord God, na makauban ang mga presensya, Lord God. Even kini mga first timers, Lord God, Lord, hindi lang din sila mga first time, Lord God, but Lord, we will become a family, Father God, ng mga lagad ng kanino, Lord. Lord, salamat, Lord God, na imuhang pagagiyahan ang matag kinabuhi, Ginoo. Salamat, Lord God, isang paman sa pang-adlaw-adlaw, Lord God, na imuhag yung ang provision, Lord God, paanaag yung Lord God. We thank you, Lord God, sa kaligayunan, Lord God. We thank you, Lord God, sa tanan, Lord God. Lord, humong himaya, Lord, kami lang in Jesus' name. Amen! Praise God, ay buntag sa tanan. Amen. Nagpugay mo matagsa sa pagpahiluna. Hallelujah. Kasi madinaogon diha. Madinaogon diha na makontrol. Masinggit yun na siya. Oh, hallelujah. Amen. Taman na ito ang kamaayo sa buhay na Diyos. Amen. So, karon mag-isgot ta about stay connected to Jesus. Maski unsa problema, kumakaingon ta todo na nila problema, tsunami na ni problema. Maski unsa na pagsulay na dili mo masabtan, stay connected to Jesus. Nay mga pipila na, yung desisyon na tanan, layo na lang sakta. Ikson, sumala sa pulo ka gani nga apart from Him, we can do nothing. Amen? Unsa man na ako sa balatian, unsa man mga sitwasyon na dili mo masaktan, igsoon damot ka diyan sa Ginoo. Siya ang hindi maayo, gamhanan ug mahigugmaon na Dios. Willing kaayo masulbad ang buhit na Dios unsa man klase sitwasyon may naatan. Amen.
Ato bang nasabtan igsoon? Kung naatay pagsulay, dili ta mulayo sa Ginoo. Mas damor ta muduot diha sa Ginoo. Di ba kung sa kanta pa, sa presensya mo may katagbawan, sa presensya mo may kaayuhan, how ka ang matag usa? Wala diri pero naa sa laing dapit. Nawala man sila diha sa Ginoo. The more di ta kasabot sa tong kaugalingon, the more ta mo doon sa Ginoo. Kaysa tinuod lang, dili gyud nato masabtan mismo atong kaugalingon. Kinsa may nakasabot diri sa imong kaugalingon? Dili nato masabtan. Dili nato makontrola. Mao nang gikinahanglan nato si Jesus. Para masabtan nato na siya ang dumina sa tuang kinabuhi. Amen? Akong gihani matagusa sa pagpanindong ang putay suon. Kaysa tinuod lang, alaot ang tao na mubiya sa Diyos. Alaot ang tao na wala kailan sa buhi na Diyos. Tinuod, daghan o Ginoo. Pero ang atong gialagaran buhi na Diyos. Mabitaw na ningon siya diha sa 1 Timothy 2:5. For there is one God, one mediator between God and mankind, only the Lord Jesus Christ. Amen? Sige, mag-ampo tayo soon. Hallelujah. Lord, salamat kayo, Ginoo, na imuhang ning gitultulan, Ginoo, sa dalan, diin naa ang kamatuuran, naa ang pagkabatarong, O Diyos. Salamat, Lord, na ang matag-usa ang ako mga pag-ampo, Ginoo. Tipigi, O Diyos, sumala sa imong pulong, Lord. Imuhang ginatipigan ang matag-usa para walay mawala sa mga ulan. Lord, kung naakagialaw na situation, let it be, Lord God, para makita kung kinsa o unsa ka na Diyos na among gialagaran, O God. Salamat, Lord, sa imong pagdisiplina ka na, O God. O Lord, nasabta na mo Ginoo ang temporary na ang tanan. Kinahanglan magpabiling ni diha kanimo lamang, O Diyos, kay tungod ikaw ang sakto tinuod, Ginoo, na amo ang padulngan, O Diyos. Holy Spirit, we welcome you, take over in this place. Give us receptive heart, humble heart, teachable heart. Lord, imuhan ng pulong, O Diyos, buhata, sumala sa mong kabubutong karuntak na. Dalay dun ka ang tanang dungog, himaya na lamang kanimo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Basahon natin sa makausaan. John 15 verse 1 to 5. Okay ra. Amen. Nagpadayon si Jesus sa pagsulti. Ako ang tinuod na punuan sa ubas ug ang akong amahan mao ang tig-atiman. Kinsa si God the Father? Tig-atiman. Ang akong mga sanga nga dili mamunga pudlo niya ug ang matag sanga nga mamunga pudungan niya aron mamunga pagayon ug daghan. Kamo nahinuan na pinaagi sa pulo nga akong giingon kaninyo. Pabilin kamo kanako o pagpabilin usab ako kaninyo. Ingon nga ang sanga dili makapamunga kundi magpabilin sa punuan. Kamo dili usab makapamunga kung mubulag kamo kanako. Ako mao punuan sa ubas o kamo ang akong mga sanga. Ang tao nga nagapabilin kanako ako diha kaniya maoy mamungag daghan kay kun wala ako kaninyo wala gayon kamoy mahimo. Amen. One of the process to stay connected to Jesus is discipleship. Amen. Discipleship is the process of becoming like Christ. Kinsay gusto diri na ay Christ likeness. Amen. Mahimo Christ Amen. like. Amen. Pero naatay kalaban. Be aware na naatay kalaban. Si Satan. Keep on distracting us. Keep on focusing us kung unsa tong mga butang na nag-matter good, that really matters. Sa matag-usa na sitwasyon, inyuha bang na-encounter si Satan? Yes. In every decision making, na-encounter ba ninyo? In every situation, na-encounter ba ninyo si Satan? Mauna siya ihang trabaho para kita mahilayo diha sa kabubuton sa Ginoo. So aware na ha na naatay kalaban. Dili ta ingon na, istuhano na bitaw ko, born again na bitaw ko, na si Jesus, hala, baklay ng juga imo. Na kanang wala
kaya be vigilant ba? Be careful. Dapat na ay precaution, anticipate nimo unsa ang mga sitwasyon anang dapitan. Amen? So what really matters to you, church? Na ay tulong kabutang na atong i-consider. Una, material things. Kining material things, love kaayo ni nato. Labi na wala pa ta kailan ni Jesus. Pero ang material things dili sa kalibutan temporary lang. Ato ang gihaguan pero mawala ra. Temporary lang ba? Mulabay lang. Nalipay ka karon pagka matingala ka man wala naman kung nalipay. So, muna siya ang material things, temporary lang. Ikaduha is sin. The lust of the eyes, the lust of the flesh. Tanang temporary na kalipay sa mataog sa unod. Munang ginariman ta sa Hebrews 12 verse 1. Busa, biyaan nato ang mga salat na nagahawid ka nato. Grabe no? Busa, biyaan nato ang mga salat na nagahawid ka nato. Kung sa man na nagahawid ka nato, pwede atong bisyo, pwede mga butang na din, pag hindi mo masurrender, mga butang na din ikalipay sa Ginoo. Ingon ko siya, biyai. Pag ningon kag biyaan, na ay pagsipara sa imong kaugalingon. Amen? Biyaan nato ang mga sala na nagahawid ka nato. So kaning nagahawid, i-imagine nimo, kuha na ni siya, too much attachment na ni, na-use na ni mo, nahimo na ni mong lifestyle, kay nagahawid good. Wala nagasunod kundi nagahawid na sa imuha. Part na siya sa imuhang kinabuhi. Pero ningon siya, biyaan ang nagahawid kanato. Ang tanan nagababag sa atong pagdagal. Ang tanan nagababag, kung saan nagababag? Mga pagbati na dili makatabang sa imuhang pag-grow diha sa Ginoo. Kung saan man na mga pagbati, wala na nang maginuntanon. Amen? Wala na nang nasakitan ng good ko, o nang dili na jud ko. Ngano di si Lord, wala pa din siya nasakitan. Sobra kasakit ang natagamtaman ni Jesus. Pero kita, gamay lang bitin. Magdumon na dayon. Basta na dayon bantay ang kapag ako ang makabenta. Wala na dili mo nang giingon dili. Waon. Ang tanang nagababag sa atong pagdagan. Biyaan ang nagahawid na sala o nagababag sa atong pagdagan. Unsa man ang nagababag? Unsa man ang nagahawid karutak naa? Ang Dios lang din ang nakabalo sa matag usa. Amen. Ingon siya dito, pagayunon, tagayon ang atong pagdagan hangtod sa katapusan. Amen? Ina yung katapag, isuon dagan. Sa para sa kinabuhi, walay Baklay. katapusan. Amen? Kung naalay tigbabaw sa atong kinabuhi, gugma igsuon. Amen? Kaya kung naapa kay mga hurts, naapa ng mga resentment, mga anger, mga hatred, isa na makababag sa inyong sa inyong pagdagan. Then imagine, ang magdagan baya, unsa na ilang ginasuot? Yan. Unsa nang ginasuot? Kanang gaan kayo, nipis kaayo, mauna ilang ginakot kay tungod. Stateless. Para buhat ng paggaling yung ginadala. Unya, kung nagdagan ka kay na-hatred, unsa na yung ginadala, no? Kasi kung dinaganan na napag-isala, wala po, cha-cha-cha. Dagan na po ka, naapa man siya nagawin, hindi man hindi mo kaya buwian. Buwi na nagsuon. Buwi. Kaya hapit na mabalik ang Ginoo. Seryoso si Lord, dapat sa subutan. Amen? Kaya ang dugo ni Jesus, wala niya silang sayangan para sa ato. Iyang gibuhos ang tanan para kita makatagamtang sa kinabuhi walay katapusan. So naa sa tuwa ang choice. Kung imo ba nang buhian o magpabiling maghawid. Amen. Sa verse 2,
Isentro nato ang atong una-una kang Jesus nga mao ang gisandigan sa atong pagtusukad pa sa sinugdan hangtod sa katapusan. Walay laing tutukan. Si Jesus lang. Dili ang imong bana, dili imong asawa, dili imong anak. Si Jesus lang. Mabikil ka sa imong bana, mabikil sa asawa, tutok sa Ginoo. Amen? Dapat isog ta igsuon. Ning katapat isog. Di kasagaran, mapikil ang galing. Ito, mag-good, artika, daghan na kayo, magsige nag-play, magsige nag-puntoy na tayo sa mga kamot. Unya, kung sa may nabuhat, ang yawa ni Pasok, yayaan nato na mumanipulate siya sa tuwag kinabuhi. Paupos na lang. Sumala pa sa warning last Sunday. Pag may nagtuson, temporary lang bitaw tanan. Kung pili mo gidaw-daw kapilit. Justisya man si Lord. Amen. Amen? Usahin mong ka na ganing. Kaya ako hilig ko mag-justify. Pero sa pag-justify na ko sa una, kung hindi pa-born again si Pastor Pat, buak ginatanan. Kaya syempre, mga babae, mo explain ba yan? Ka no, inagi magbugi siya, hilaw! Mga naman siya ko kanina, sige, yun ako pakay. Gusto yun ako makabalo siya sa ako ang side. Pero, pag naanak tayo sa Ginoo, kung kinahanglan, kung justify ko, kung di kinahanglan, ayaw na. Kaya i-reveal yun ni Lord, kaya wala dyo'y mantago diha sa Ginoo. Ilabi na, pag nangalagad na ka, i-reveal yun tanan. Everything will be exposed. Amen. Amen. So, ikatulo, the kingdom of God. What matters? What really matters to you? The kingdom of God, who bring you eternal joy, who bring you eternal life, who bring you eternal peace. Asa man taanin sa tuloy soon. The kingdom. Amen? In Colossians 3:2-4, isintro ninyo ang inyong mga una-una sa mga butang nga langit nun. Dili sa mga butang nga kalibutan nun. Grabe na din ang paglimay na to. Lord, mindset. Isintro di ay nako sa mga butang langit nun, dili sa kalibutan nun. Langit nung mga pagbatik. Dili kalibutan ng pagbatik. Sa verse 3, kay namatay na kamo diha sa iyong daan na kinabuhi. In connection sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. So kung inunanan na di ay atong na-receive, dapat atuan na siya ikinabuhi. Mumanifest sa ato ang kinabuhi. Lisod kaayo. Ingnan, lisod. Lisod. Lisod, pero panglangit man kaya ang gusto. Kung ikamot kita, kahit mo katapat, ikamot yun. Kung take it effort, isuon. Amen? Kung ang inyong bago nga kinabuhi, ginatagong na diya sa Diyos upang Kristo. Praise God. Atuan na nang na siyang i-work out. Dili na ito pasagdan. Sa verse 4, si Kristo mao inyong kinabuhi ug sa pag-abot sa adlaw nga ipadayag siya, ipadayag usab kamuuban kaniya nga may gahom o dungog kinsay gusto ani. Amen. Amen. Dili pwedeng wala tay gahom o dungog. Maski saon niya itong paningkamot, maski saon na itong lipay ang atong amo na aga pwede pa rin siya na makita sa imo. Inana undot sa kalibutan. Pero diha sa gingharian sa Dios ang tanan. Hatagan ka gahom og dungog. Basta lipayon lang nimo ang Ginoo. Pero dili sa kalibutan, mahimong madismaya ka. Mao bitaw na pag ikaw born again Christian, kinahanglan God pleaser ka, dili ka man pleaser. Kaysa kadaghan nimong gibuhat, pag masipyat ka kaisa, ang sipyat nimo mauto siya ang mukuyana. Mauna siyang sa kalibutan, pero mao nang kiingnan ta, isintro nato ang atong kinabuhi, una-una kasing-kasing
tabang. Amen. So stay connected to Jesus, the source of life, the source of everything. In John 15 verse 1, nagpadayon si Jesus sa pagsulti, ako ang tinuod nga punuan sa ubas, ug ang akong amahan mao ang tig-atiman. So si Jesus naa siya'y deep connection diha sa ihang Dios Amahan. Ato pong nabalaan na si Jesus ang punuan, pero ang tig-atiman si God the Father. So tama itong giingon, si Jesus lang ang mediator. Walay lain. I-correct lang yun nato, wala ta nag-dishonor ni Mary. Wala ta nag-disrespect ni Mary. Si Mary, bulahan siya sa tanang tao, sa tanang babae. Pero wala siya'y gahod. Tao lang siya, pareho na itong tao. Pero bulahan siya. Kaya gipanangkod si Jesus sa iya. Walay laing mediator, walay laing advocator, only the name of Jesus Christ. Amen. So, pay the price si Jesus. Ang tabaho sa vine dresser, mao si God the Father, mao siya ang tig-pulo, tig-bro. So, naay deep connection ang amahan o ang anak. Dili sa kalibutan, pwedeng walay deep connection ang amahan o anak. Pero dili makita nato kung unsa ang ilahang pag-join ba, ang force nilang duha, na adjud ang unity. Amen? So example, mingon si God, tao lihok kay tabangan ta ka. So naay connection na ta diya sa Ginoo. Mingon siya, iwali ang maayong balita o tabangan ta ka. Ako ang bahala sa imo kung unsa ang imuhang istorya. Ingon po siya diri sa 1:15:4, pabilin ka mo kanako o magpabilin ko sa ako kaninyo. So naay connection. So sa tuwang sitwasyon igsoon, dapat stay connected to Jesus whatever comes our way. Gisapot ka, stay connected. Gibulagan ka, stay connected to Jesus. Naa ka sa kapito, stay connected to Jesus. Kaya ingon siya dili, pabilin ka mo kanako o magpabilin ko sa ako kanino. Ingon nga ang sangad dili makapamunga kundi magpabilin sa punuan. Kamo dili mo sa makapamunga kung mubulag kamo kanako. Ato abang nasabtan igsuon kung unsa ka importante ang atong pagkonekta diha sa Ginoo. That apart from Him, balibag jud ang ato ang mga beauty and igsuon. Nasabtan nato. Maski pag unsa ka kayaman, pag mubulag ka, mo disconnect ka kang Jesus, impas yun ang tanan niya. Impas ang tanan yaman na imong gihaguan. Nasabtan nato kung unsa daay ka importante na kinahanglan mo sandurog gyud daay tagtaman-taman diha sa Ginoo. Ang akong ginapasabot, isa sa akong ginapasabot, mulabay lang atong kinabuhi diri sa kalibutan. What if naabtan ka sa imuhang kaliyahon? Nya maun ang katapusan sa imong kinabuhi. Palpa kaayo ang imong gikamada. Kunya dili pwede mo rewind na tape, forward pod, rewind pod o balik. Wala na joy paglaon. Then duha lang yun ang atong samputanan igsuon. Langit o impyerno. Munang karon pa lang, desisyonin na kung asa ka padulong. Kung gusto kang kurso na mag-doktor ka, mag-proceed kang doktor, pila ka years, 13 years ka mong eskwela para imuhang makuha ang pagka-doktor. Kani kinabuhi ni siya. Muto'y din kaganyang walay profesyon diha sa Ginoo. Ang atong adili pagpalingkamot sa imong kaluwasan. Lahong tayo diha sa imong kaluwasan. Amen? In verse 2, putlon niya ang tanan kung sanga nga dili mamunga. Si Jesus, daghang branches, daghang sanga, wala ba siya'y mabuhat kung putlon sa Diyos Samahan. Pero, mo pay the price si Jesus, tagay sa siyang panahon.
desisyon si God the Father. Ingon ko siya, punton niya ang tanan kung sa nga dili mamunga. There are two kinds of branches. The non-productive and productive. Kinisip non-productive, useful siya. Nagapamuhat siya. I mean ka ng, butang nato, dili sa worship akong example. Ginapagamit niya iyang gasa. Non-productive pag wala siya'y bunga. Kinahanglan dili lang ka useful. Dapat useful at the same time fruitful. Balance nato tanan. Kaya ang gipangita sa Diyos Amahan, bunga. Hindi mo katapad, bunga. Kabalo mo sa akong pagpamunga. Unsa imong kasinatian diya sa Ginoo. Imuha na siyang i-testify how good, how great God is in kinabuhi. Sa pag-testify pa lang nimo, diha nila makita na ana di ang Diyos na nag-alagaran. Igsoon, glory to God. Katong bago pa ko na born again, atat kaayo ko kay impulsive yun kay ko na pagkatao. Pag dahil mga bagong produkto, gusto na ako, okit-okit kay gusto na ako gamitin. Katong na born again ko, ako nasabtan, ako nagrasyahan ko, how about sa akong family? So, akong gibuhat, maski dili pa ko, wala ko nag-training, wala ko nag-ingon yun na dapat ako dyan ganion, ihanay yun na ako. Ang ako na dyan gikuktan, John 3:16, Ephesians 2:8. So, maulang na siya, gamay ragid tayo din. Ang akong panglaban is Exodus 20. Nag-share ko sa ko ang family. Tanan, gishiran ako. Pero, unsa akong nahiaguman, negatibo. Pero, naasa kong kasing-kasing na, Lord, hindi pwede na ako lang ang malangit. Dapat sila po malangit po sila. Gusto din nato i-testify. Pero sukad na nagdumilig sila sa pulong sa Ginoo. Wala ko niundang. Nagpadayon ko sa pagpamuhat. Nag-share ko sa ubang tao. Ayaw irason kay wala pa mangguna ko nashiran. Nashiran na ni mo imong family. Pero wala nagpasabot na maluya ka kay tungod ng negatibo sila sa pulong sa Ginoo. Dapat the more ta mamuhat kay nasagid man ta na si Lord man ang tagdiya. Usahay ako ba dili sa kumamuhat unahon sa ninako ang akong family. Ano? Makontrol nimo ang kabubuton sa Ginoo? Ang kana pagsangyaw nimo sa pulong? Naaraman na sa Ginoo kung iyahan ang ikapo ng kasing-kasing, iyan ang luwason. Trabaho na sa Ginoo mo nang walay rason na ma-discourage ka. Amen. Padayon, pamuhat. Namang iuban, dili sa kumamuhat, uy. Ano dili magkamamuhat kaya wala pa naluwas sa pamilya? Ah? Ikaw di ang nagtag-iya sa kalag? Ang Ginoo man ang tag-iya sa kalag. Dili natin mo rason ba? Ang imuha, Lord, at timanon na ako ang pagpamuhat. I'm sure you are faithful at timanan ang akong pamilya. Thank you, Lord. At yung nasabtan, ayaw i-carry ang burdens. Trabaho na siya sa Ginoo. Amen? Yes, hilakan na to sila. Pero ang burden na kanang mao'y mulihok, ang gahong na mao'y mulihok, naragin na sa Ginoo, kabuto na niya. Kaya kung imong aswatong permanente ang burdens, pwedeng himuon imong rason na maluya ka. Tama din. Tama. Maluya ka. Wala pang gani nakapamuhat ang Ginoo sa kong pamilya. Himuhan na ipasalinlan ng Ginoo. Ibutbuhatan na nimong sala. Mabito lang sa 1 Corinthians. Si Paul ang nagtanong, si Apollos ang nagbisbis. Kinsa ang nagpatubo? Si Jesus. Maunang magpadayon ta magpabilin ta, stay connected to Jesus. Kaya as long as nag-stay connected ta kay Jesus, na ay buhatan ang Ginoo sa matag-usan nato ang pamilya. Amen? Lisod. Kaysa kuha lisod. Nagsimba na sila, tapos na. Wala na po, yung daw kaayo, dahil sila grason. Pero igsoon sa kong gikutan, ang tulong sa Ginoo gamhanan.
ang pulong sa Ginoo mo luwas. Kung nakatagamtam sila, nagapaminaw sila sa pulong, Lord, ikaw na ang bahala sa ila. As long as nagapadayon sila sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. So, kinahanglan mo take UDI of effort. Ingay mo katapat, effort. Effort. Sa atong espirituhanon na bahin. So, spiritual growth is not automatic. It takes intentional commitment. So, intentional. Yes. Wala kang gipugos. Intentional. Wala kang giingnan ni Mamay si Sis Grace na, uy, kinahanglan mo tubo na ka spiritual growth ha? Sige na, say yes. No. Ikaw mismo niingon, Lord, gusto na gid nako. Amen. Mo commit. Intentional commitment. Ikaduha, you must want to grow. Ikaw mismo magdesisyon. Lord, gusto na gid ko mutubo diya sa spirituhanan. Kisay gusto anak? Amen. Amen. Ikatulo, decide to grow. Ang decision, fix. Dili tong balod-balod lang. Dapat decide to grow. Yes. Na Lord, kinahanglan mag-grow na gid ko. Ang atong ginabuhat sa open cell, mga Bible studies, evangelism, diha makita nimo na nag-grow na ka. Una, ipalig ka prayer. Mingon pa ka usahay, pas ng sako. Okay. Then, mag-testimony na ka. Hangtod magwali na ka. Kumusta yung encounter sa Holy Spirit? Di ba mga anak ka? Tabahan niyo ko, Lord, dun sa kong istorya ni Lord, Lord, unsay unahon, Lord. Kaya naadyo kayo ka lang, Lord, tabangi ko, Lord. Tabangi kita ko, Lord, di ka magkabalang istorya, Lord. Nanda. Sa ulang ingon ko, Lord, di ko kasabot, palihog lang, tabangi ko, Holy Spirit. Dihan ako nakita ang Holy Spirit, ang nag-amuma sa kuang kinabuhi na nakakatulong. Diba? Sumala sa itong sa Soki, mingon si Pastor Pat, naara ko sa farm sa una, nag-umara ko. Ang pagwali na ako nag-istadihan. Kanang makipagbuan ka ba? Naaba kay research, sa may buhaton. Sa pag-search ni mo, naghapon ka tama, ba din akong buhaton, Holy Spirit? Mao ba ni na mga pulong? Ayon ragid na sa Holy Spirit. Basta willing lang kita, decided lang kita na mag-grow. Amen. Ikaw pa, make an effort to grow. So, kinahanglan na ay effort. So, saan man yung effort? So, mag-share na ka, ginay-hinay. Mag-testify na ka, yung anong naitabo sa kong kinabuhi. Dili kinahanglan na mag-skwela sa tag 5 years. 4 years, mag-training sa ta. Kay daghan kaayong sigig apilo conference na puno na ang utok, walay application na himong stagnant. Na himong nanong tawhanon. Dili na noon Christ-minded. Kita, gusto nato na ang Holy Spirit ang mentor sa tuwa. Kisay nakatry din na gimentora ni Holy Spirit. Amen. Taas daw ang mga kamot. Amen. Diha na ito makita ba na tinuod yun ay ang Holy Spirit. Amen. Nagapanglihog yun ay siya. Amen. Matingala pagalitan na naata ni share, kay andam na ta, pero lahi ang ginapabuan sa Holy Spirit. Amen. Nagpasabot, God is real. Amen. Truly, siya din ang good teacher. Amen. Ikalima, persist in growing. Dapat mapadayunon. Dili na to hayaan na mga tribulasyon sa kinabuhi, problema, mao'y makapastop sa to ang pag-grow. Amen? So, balik ta sa John 15:2. Punto niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga. Kini na sanga na ay relasyon. Remember sa duha ka, na ay relasyon. Kung makaingon ko ka, na naapit siya sa church. Pwedeng believers, but not followers of Jesus Christ. Pero gusto sa Diyos na mahimong kang followers, disciples of Jesus Christ. Amen. Nalinaw man. Amen. Kaya kani siya, mutay, gini siya effort. Pero sige na igsoon.
mahigugman ka sa Ginoo, dili gid ka mapugnan. Mamuhat gid ka. Amen. Naara jud panahon sa matag usa. Dili pa man kaayo nimo karon masabtan, dili pa kayo nimo makuan ba na Tita. mag-disciple ko. Dili pa man kaayo pero at the right time ihatag mo sa Ginoo. Amen. So, kani siya ng mga tao, nani siya attachment sa church, connected to the source of life. Yung ingon ang pulong, ano ni siya ha, dili sa 2 Timothy 3:5. Magpakaalong-ingnon sila nga Diyos nun, apan sa likway nila ang gahom sa Diyos. Ang tinganan kaayo, karong panahon na pwede. Mo ingon niya, nganong nagtutulungan na sila? O discipleship. Ganun nagtulungan na sila o Bible study. Pagkauman sila, wala sila ng Bible study. Diba? Part ni siya sa magpakaarungingon sila nga Diyos ng apan sa likway nila ang gahom sa Diyos. Kaysa tinuod na ang gahom sa Diyos na asa pulong sa Ginoo. Pag once i-share mo ang pulong sa Ginoo, mugawa sa ang gahom sa Diyos. Pero pag isalikway ni mo, kay Diyos nun lang yung ka, rinyoso lang yung ka, nagpakarungingon ka. Isa ka sa non-productive na branch, pero wala na din. Amen. So, gusto sa Ginoo na mahimong kang disciple. So, disciples. Unsa ang disciples? Learner. Follower. Amen. So, diya sa atong hatagan og kanang stance ang disciples sa. So, letter D. Discipline. So naay pagdisiplina di ay pag once ma-disciple ta. I-disiplina nato atong kagalingon. Napabatag ha igsoon? Amen! Amen. So medyo ano lang gyud ni kaayo ha. Diha sa 1 Corinto 9:24-27. Sa atong pagsunod sa Ginoo sama kita sa mga magdadagan. Sa lumba dili ba daghan man ang moapil apan usa lang kanila ang makadawat o ganti. Busa ayuhan ninyo ang inyong pagdagan aron makadawat kamo o ganti. Di ba ang mga athletes, grabe ang ilang pagdisiplina. Disiplina sa kaon, disiplina sa pagtulog. Kumusta atong pagdisiplina igsoon sa atong kaon? Tungod ra pud bayan no, magsakit pud ka kay tungod pud sa atong ginakaon. Mag-diet naman eh. Usay abusadora kaayo. Ingat dili mag-basketball basta mag-ulan kay subawan. Kadito raon mag-basketball yun. Diba? Naagi ay pagdisiplina. Pag once mahimong kang disciple, dili di ay ni ka na, ubad bitaw na ako ang Ginoo. Ilaw dili ang Ginoo panuon ang yatagan o kanang accountability. Ato ang ikaw na itong kadasig ba? Na ay pagdisiplina. Dili lang ni siya imo na kanang maulang imuhang kanang gusto. Disiplinahon. Amen? So, ang matang magdadagan, nagabansay kayo ng maayong inubanan ng disiplina sa iyang kagalingon aron makadawat siya ganti. Nagabansay ba ta? Everyday sa itong devotional. Musilid ito, hallelujah, ang nagadevotional din. Amen! Kaya dili ba yaw magbansay? Bansayon ang bagtak para sa pag-evangelism. Bansayon ang atong huna-huna, ang sa atong i-share. Amen? Apan ang ganti nga iyang madawat lumalabay lamang. So, i-compare niya. Pag naay lumba, so makadawat silang trofeo. Unsa pa nagdiyak, pero lumalabay lang. Pero kining atua, pang-eternal ni siya igsuon. Kita nga mga tumutuo, nalingkamot usab sa atong pagsunod sa Ginoo aron makadawat og ganti apan ang ganti nga atong madawat dili gayud mawala. Praise God. Maunang pagdisiplina na. Pag ang imuhang witness kay makakitak kag nag-inom, ayaw pa doon. Bansaya yung kaugalingon na mutalikod. Amen? Naadyo kay buhaton pa na, di ko dira kay nay nag-inom. Di ko na ko, handaw be. Bye! Ano pa diri bye? Sige, isa lang. Wala.
bansayon gid nato, disiplinahon gid nato. Amen? Ang I, increase faith. Yes, sa Romans 10:17, faith coming by hearing and hearing the word of God. So atong pagtuo, mo-increase ni siya kung sige ta o basa sa pulong sa Ginoo. Amen. S, spirit-filled. So kani hatagan ta sa Ginoo discerning spirit na maka-discern ta para ma-address na to ang situation. Amen? Sa Romans 8:14-15. Ang mga ginatutulan sa Espiritu sa Diyos mao ang tinuod ng mga anak sa Diyos. So naay mga situation na ginabaybastudihan nato na na-address ang ilang situation, nagpasabot anak ka sa Diyos. Spirit-filled ka, nadunggan nimo kung saan sitwasyon na angay kinahanglan ayuson inyong dapitan. C, concern. Concern, yan sa Philippians 2:3-5. Ayaw ka magbuhat bisan mo sa tungod lang sa kahakog o sa pagka mapahitason, kundi pagpaubos ka mo muna-muna, aninyo nga mas maayo pa ang uban kahit kaninyo. So concern ta sa uban, dili lang tayo self-centered, naatay paghuna-huna sa uban. Amen? So I, involved. So kinsay na ay mga gasa diri. I believe na ang matagusan na ay gasa na gi-entrust ni Lord sa inyo ha. So kana siya nagasa i-involve nato sa buluhaton para sa pagpalaknag sa gingharian sa Dios. Diha sa Efeso 4. Apan bisan usa kita kalawas may nagkalain kita nga mga buluhaton nga gihatag ni Kristo sa tag-sa kanato sumala sa iyang pagbuo. So, for example, naa si Jenny, si Sis Grace, si Sis Mamay, si Sis Jayan. So, ang gasa nila, ilang gi-involve sa buluhaton. Naamay kaubanan na naunta siya gasa para makumpleto ni upat, dapat dasigon ko siya para mo-complete sa task that God has entrusted to us. Dili to complete, but to complete. Ina-complete. Amen. Sa letter P, prayerful. So, ang mga anak sa Diyos, prayerful. Maski ng laba, maski asa pa, ibutang, sige yun na siya meditate. Sige yun na siya ampo. Mupakpak daw ang nag-meditate. Amen. So, diyan sa 1 Thessalonians 5, ingon ang pulong sa Ginoo, tungod kay kamo anak ang Kristo, Jesus, buot sa Diyos na magmalipayon kamo kanunay, magampo sa tanang panahon, kung magpasalamat bisag unsay inyong kanutang. Magmalipayon maski naata sa sitwasyon na dili masaktan. Sabi no, ingon ba siya o kamo kanunay, magampo sa tanang panahon, in good times and in bad times, o magpasalamat bisag unsay inyong kanutang kanit. Lord, maski nga niya mong kahintang, mapasalamat kay gihapon sa Di ikaw manggod dahil magkukita ulo tan awan ay mun ani na lang ta. Asa man padulong? Away. Isulod na pud ang kaaway. Mapasalamat na lang ta. Kay naay gina-allow si Lord para mag-refine ang atong faith. Not to destroy us but to develop us. Amen. Balik na punta sa John, wala pa guys, sa E, disciple, sa last E, enjoying God always, in Isaiah 61 verse 10. Malipayon kayo ako sa Ginoo nga akong Diyos, kay Samara, nagipabisitahan niya ako sa bisitihan niya ako sa kaluwasan ug kadaugan. Sama ako sa pamanunon nga may matahong nga torban o pangasawunon nga nagsulog og mga alahas. Grabe no, sa pag-disciple, sa pagpamuhat nato, one day, ato na yung matagamtaman, enjoying God always. Kisa excited, Ana Exol? Amen! Amen? So, balik na sa Juan 15:2. Putlon niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga, o pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga, aron kini mahimlo og mamunga daghan. Dili ta sa the process of pruning.
the process of pruning is not a punishment. It is a reward. Dali lang ba ang pag-prune? Dili. So, ang pruning is sakit. Pero ginalaw ni Lord para kita mahimuhipit. Amen? He removes what doesn't need to be in our life. Mga butang na atuan ang di-enjoy, pero di kita himaya sa Ginoo, iyahan ng kwao. Nakatry ko igsoon na nag-enjoy na gimuktaman? Kisa'y nakatry? Si Jenny na ang nakatry? Hello! Nakatry ka! Pero matingalap na nagikuha sa Ginoo. Kay tungod giprone ta ni Lord. Gusto niya na iyahak kang pagwapahon. Panindon, kung gwapo na karon, mas pagwapon pag nagtungod sa iyang himaya. Isa may gusto, ana? Amen? Masauna makaingon ka hindi ta, ni nagnawoy. Tulisan kay namong. Pero karon, giprone naman nga ni Lord, kaya ikay-ibagan. Ito mo katapat, i-appreciate po. Hey! Kuha yun, mga pare. So sakit ang pruning ha, sakit not to punish us, but hatagan ta niyang reward. In shaping our characters. I-shape niya ang atong characters. Kisa may ready na i-shape ang characters. Hey! Pag i-prone na ganito sa Ginoo, ang mga maot na itong batasan ma-expose. Kaya tungod gusto sa Ginoo, i-fill-in na ang bago. Wow, kanindot. Amen? So, example, sa una matinuman kay kasi mong gusto. Gamay lang galing sipyat, singhag na kadayon. Pero ginatudluan na ta sa Ginoo. Ginatudluan na po na ang mga laylo o mga tingo. Ay kanang isog kay tingo na mahimong laylo. Nakanaman na ka, kung din ka, nasuko ka? Dahil pa yung kainin, namutaan na kang tanong, nagstuya kang tanong, pagkahuman, mo response gani og singhag. Wala inubukal. Uy, ang self-control. Ignite. Wala na dahil ka. Manihat pa nga! Wala na, Wala Dre. na, naging simba. Nawala ang self-control. Wala na, Dre. Tinuod yun na. 9 times na. Kanang gisulayan na dahil kanang di mo bagay siya. Wala lang, nagpapaliwanag lang. Unya, wala Wala na. na, Dre. Hindi ka rin mong react. Diba? Tistingan kita ang matagusa. Kailangan kita'y kalaban. Maski gusto pa nato na mahimot ang Christ-likeness, pero naaangyawa ng overtime 24/7. Dilit yun niya yung labi na kita na naanata diha sa pagsimba sa buhay ng Diyos. Amen? So, sa pang mga batasan na dinashape ni Lord sa tuwa, daghan, ang nakalindot kay para mahimot ang higpit sa mata. Amen? So, naay redirect si Lord. Nakita niyo ang picture kaganiha sa pruning, kung saan pag-prune? Diba? Sakit kayo, naliman ka na, sharp kaayo. Kisa may dili. Masakitan anak. Masakitan kita. Bumitaw na, the things that I used to do, dili na gyud nato buhapon. Kay gi-shape na tanilon. Mubalik man na anak ko'y pag-prune. Sige lang, bahalag sakit. Lahutay ng kaligsuon. Amen? So, gina-improve ni Lord. Gina-sustain niya ang pag-maintain sa branch para sa iyang kahimayaan. Ikaw ba? Next, spiritual pruning, it enhances our spiritual growth para mahimot ang healthy. Para dili lang ta mahimong espiya. Ha? Anak de kang pastor? Ha? Born again di ay ka? Gusto niya i-enhance ang atong spiritual life. Dapat maging healthy. Dili malnourished, kung dili healthy. Kaysa pagkatinuod lang, God, the Father, is our overseer sa itong kinabuhi. Sa ito ang pag-grow,
nagatanaw si God the Father. Kay buot sa Dios na mag-mature ta. Kay gusto niya na mahitabo kung unsa ang purpose na gi-entrust sa tuang kinabuhi. Next, to ensure your own personal safety. Diri. Daghan po kayo ng hambong ani diri. Kaya ganing GPP kaayo, grabe yung buot-buot. Tuingon diri, to ensure your own personal safety. Kaysa tinuod lang pag mag-prone gani mag-proning, dangerous kay nang siya. Kay sharp good ang gina-cut niya. Unya kung ikaw mag-cut dira. Ningon ka sige lang ay shortcut ni para madali. Pareha po bila akong example na butterfly, imbis doon na makalupad, wala na, abnormal. Di ba? Dili let God, the vine dresser, prone you. Kaya kung magbuot-buot kag prone sa imong kaugalingon, pwedeng tumbling yun ang imong pagkakistuhan. Tama dili. Kaya tungod gusto nimo magdali. Gusto nimo mauna ni kinakubuhaton. Mauna ni ang gipadayon sa Ginoo sa kuha. Nga wala pa ang time ana. Maski manggaling na atay mga buhaton, mga business na kani kay mauna gyud ni ako permanente gyud matawling ana. Hulang ta gyud ang pabubukod. Hulang ta na mag-prone si Lord sa imuha. Ayaw pag-prone. Proning itself can also be very dangerous. Kay daghan nagdali na matambling. Gusto kaayong shortcut. Walay shortcut dili sa espirituhanon na bahin igsoon. Ang tanan di pahimutang sa Ginoo according to His will, according to His purpose. Amen? So, kinsa ang expert na mag-prone? Si God the Father. Amen? So, na-adjust proper proning because His ways are higher than our ways and His thoughts are higher than our thoughts. Amen? Verse 3 sa John 15. Nahimlo na kamo pinaagi sa mga pulong ang akong gisulti kaninyo. Nahimlo gumikan sa pulong sa Ginoo. Amen. Pabilin kamo kanako, ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas ko, magpabilin kamo kanako. Sama nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas ko magpabilin kini sa punuan. So si God the Father is serious about seeking and saving souls. Kumusta ang imong saved heart and soul? Because a saved heart is one that wants to serve. Gusto na ba ta, mga lagad? Nagpasabot that you have a saved heart. Amen. Amen. So, ang pulong sa Ginoo, sakit, pero makaayon. Gitudluan pa niya kung unsa ang sikreto sa kingdom. Amen. He is serious about us growing in our faith and being more Christ-like. Seryoso gid si Lord. Kisay seryoso din. Taasa ka mo sa seryoso. Nakita na ni Lord. O si Lord mamuhat siyang kinabuhi. We need to work out our salvation. You need to work out your salvation. Diya sa Pilipos 2:12-13b. Paningkamuti ang inyong kaluwasan na may pagtahod. Kay naayuban, nag-work out silang salvation pero walay pagtahod. Gusto lang nila na mamuhat, pero gibutang diri to work out your salvation, to work out our salvation, kinahanglan na ay pagtahod o kahadlok sa Diyos. Kung mamuhat man galing ta igsoon, make sure na naipagtahod o kahadlok sa Diyos. Dili ba yung attendance diri? Namuhat si Kuan, pero walay pagtawad o kahadlok sa buhit ng Diyos. Kanak na pagpamunga, hapon na siya mangulutan. Ang atong pagpamuhat, pagsagulan, galing natong atik-atik, sagulan natong kompromiso, sagulan nato sa lust of the flesh, expose din ang ilo. Kaya tungod bayang tayo sa
na-refine niya ang atong faith. Girefine niya ang goal. Girefine po niya kung unsa ang atong buhat. Tinuod ka na igsoon, ayaw hayai na kawang lang ang tanan imong kahapon. Nakatugaling mag-knock na door, pasudla mo, pagka mamingin si Jesus, di mo pahawak, huwag ko kailan mo. Gusto sa Ginoo na natin pagtarong o na ay pagkamatarong. Dili lagi nato ma-perfect. Even me, dili na ako ma-perfect. Pero nalingkamon ko, igsoon. Kay gusto din na ako, langin yun ko. Kisa may nagtinuaan na. Dili na ito usik-usika ng atong kinabuhi. Kaya wala tayong expiration date na nabalaan dili. Anytime, pwedeng mawala. Kaya kung sige, tawag ka ng pangalagad na walay pagtahod, o walay pagkamataro, walay kahagod sa buhay ng Diyos, ang Ginoo na kita na sa'yo. Amen? Naati ay siya'y baga system ba na itong buhatong pagtahod o kahadlok sa Diyos. Kaya ang Diyos maunaga, hatag ka nato o timuha o katakos sa pagbuhat sa iyong kabubutan. Dili man day kita ang naghatag, dili man day kita ang nagbuong-buong. Dara o, kaya ang Diyos maunaga-hatag ka nato timuha. Sa pagtimuha pa lang, wala tayong timuha na mga lagad. Pero ang Diyos ang naghatag natong timuha, uban pagin sa katakos, para lang yun na maka-obey ta sa pulong sa Ginoo. Amen? Unya, ayaw mo kalain. Kung na-evangelism, kung na-Bible study, kaya ang Ginoo man ang naghatag ng timuha o katakos para mahimuot ang Ginoo sa iyong kinabuhi. Mauna siya ang sistema sa pag-work out sa ato ang salvation. Walay lain. Amen. Church, are you ready to work out your salvation? Ingon pa siya sa John 15:16. John 15:16. Sabi sa mga. Ingon siya dito, you did not choose me. Dili ka mo ang nagpilit ka na ako, kundi ako ang nagpilit ka ninyo. Gipilit ko ka mo, aron manglakaw o mamunga sa mga bunga muluntan. Aron nga si bisan nga bisan unsa ang inyong pangayoon sa amahan, pinaagi sa kungalan, ihatag niya kaninyo. Busa mao kini ang akong sugutan ninyo. Paghigugmaan kayo. Kay gusto sa Ginoo na ang gugma na imong nasinatian ato ang i-share sa uban para mao ka na ang sinyalis na naghigugmaan ang katapusan. Igsoon lisod ang mahimong disciple sa iyo. Lisod para sa kung ano. Pero ingon siya diya sa Pilipos, siya ang maghatag o timuha o katapos sa matapusan. Ningon pag yun siya, wala ko ni mo gipili, ako ang nagpili mo para mamunga ka. So ang formula gihatag na ni Lord, sulbod na lang hindi natin so. Ang nakalindot, giubanan ta sa Ginoo. Wala tagi pasagdan. Kaya matang gihatag yung timuha o katapos sa pag-obey sa iyang pulong. Igsoon, kung atimanon nimo ang buhaton para sa pagpalagnag sa kingdom ni Lord, atimanon niya ang sa iyong needs. Amen? Kung sa maraming timuha, atimanon lang ni Lord, ang ato lang yun na Lord, mga tanak ko, nalipay ba ka nagipili ka sa Ginoo? Amen! Amen? Diba sininong ka nagmahay yung muda nga nagipili ka sa Ginoo? Na akong diabuluhaton?
kamuan sa ubas ug kamo ang akong mga sanga. Ang tao nga nagapabilin kanako ug ako diha kanina mao'y mambungag gaghan. Kay kung wala ako kaninyo, wala gayud kamoy mahimo. Ingon si Jesus. Sumagpabilin ka. Stay connected to Jesus. Amen. Sa mga sitwasyon, we need to work out our salvation. Amen? Mula ba yung kita diri soon? Ang langit o impyerno na bulat. Kung tinuhaon din nato, na langit kita. Amen? Hatagan ta sa Diyos sa puso para maka-obey silang puno. Excited na tayo, son, na i-share kung sa kagamanan ng Diyos sa puno na buhay. Amen? So, kung yan yung matagusto sa pagpamilyo. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Magampong tayo, son. Akong yan yung matagusto sa ulitin mo ha, katapag sa ulan ito. Deklarahin na mula tayo dito sa to ang pagpangalagan at ang relasyon sa Ginoo. Nadunggan na to ang pulong karon na ang magpabilin, ang magbungahon, maulan yun ang makaupan sa buhay ng Diyos. Kung sa imuhang tanaw na di paging ka-productive, karong takmaan, iampo diya sa buhay ng Diyos, nahatagan ka tatakos, tinuhang, sa pag-workout sa imong salvation. Wala kita mabuhat kay mauman ang pulong sa Ginoo. Lord, salamat Lord na makabuhat gyud sa imong kabubuton Ginoo. Na dili gyud ni masaag Lord God. Salamat Lord na matag usa ang nasabtan ng imong pulong. Lisod man, sakit man. Pero Lord, it is our desire, O God, na makauban ka hangtod sa kahangturan. Himua, Lord, ng among kadasig, ang among pagpamuhat, dili ni siya ma-deny, dili ni siya ma-disqualify. Salamat, Ginoo, na imong mihatagan ng kaalam, kahibalo, panabot, Lord God, sa pagkinabuhi, Ginoo sumala sa imong kabubuton. Salamat, Lord, na nakakaton gyud ni na sa mga pag-ulit, Ginoo, amo adyong i-apply, Lord God. Salamat sa matag usa, Ginoo, na nagpaminaw sa imong pulong karong taknaan. Ikaw magabugbog, panalangin, spiritually, physically, financially, emotionally, O God. Salamat, Lord, sa breakthrough, spiritually, O God, na Lord, magmalambuon gid ni Ginoo, na mag-grow gid ni sa kanunay, Father God, Lord, na among faith mag-increase, mag-abundansya. Salamat, Lord, sa kahibulungang butang na inyong ipatagamtam sa matagusta na pinabuti, O God. Dalaygon ka, O Diyos, tanang durog hikay lamang kanimo, in Jesus' name, Amen and Amen. Praise God. So before na ako ihatag sa next na task, akong gitawagan si Palang katong mukanta. Amen. Praise God. Sis Corcor. Sis Banpat. Sis Nikki. Kinsa pa to? Balik na mo. Pwede sa ako magpasalamat sa Ginoo. Ada ko ikong pasalamat ba sa kadaugan o opportunity no nga nakahatag ni og halad sa iya. Dako kay kong pasalamat sa Ginoo kay nabati gyud nako ang iyang gugma iya jud kong gibato.
Vincent, Pastora Patrick, standard sila ni Barod, sila ni Kaubanan, mga leaders, nagkalayo yung ilang pagpangalagan sila. Dili lang kay kanina, pagkasuntan, man ko balik siya, kita naman madala kita niya sa iyang ginharian. Katulang, may nag-request to mo yung So guys, this is pa lang